Ay, grabe itong mga pangyayari ngayon na balita. Grabing-grabe na talaga, no? Ang gulo na ng Pilipinas. Magulo ang world of politics. Alam nyo ba kung ano ang nangyari ngayon, no? Itong si Senator Hontiveros, formal ng nananawagan sa kanyang kasamahan sa Senado na paimbestigahan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan, grabe talaga, no? At ito pa, ito pa yung matindi. Pumunta, formal nang pumunta itong si Senator Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na pabantayan itong si Kibuloy kapag lalabas ito sa bansa. Okay? So yan ang mga developments ngayon. Yan ang ating i-react itong pangyayari na ito, no? Ilalahad ko sa inyo. Wala akong video ipapakita, ngunit sabihin ko lang sa inyo dahil kung ipapakita ko yung video, bawal yung mga words doon, no? Ng binalita ng UNTV, bawal sa Facebook at YouTube yung mga ginamit na mga words. So sasabihin ko lang kung ano ang nangyari dito, no? Pero bago ko yan bago natin pag-usapan itong topic, itong pagpormal ng paimbestigahan itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? By the way, no? Nagsimula ito sa nung si former President Duterte hinamon niya yung Kongreso. Tapos yung kay Ka Eric Acelis, no? Tapos naman si Kibuloy na naman. So talaga plano talaga nilang siguro, no? Ito siguro yung daan para matanggal ito ng prangkisa ng SMNI. Okay? So lumalaki na talaga. Dinadamay na si Pastor Apollo Kibuloy, no? So ito, i-react natin. Patas lang tayo ditong magre-react, ha? Patas lang tayo ditong magre-react. Pero bago ang lahat, guys, help me na i-like at i-share itong video na to para kakalat ito sa daong bayan. Marami ang makakita, makaalam sa balita na ito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV. Okay? Only dito yan sa Donmar TV, sa Facebook at sa YouTube para always kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. So, simulan na tayo. No? Itong si Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros. Ito yung oposisyon ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, itong si Risa Hontiveros. At dati ring oposisyon kalaban ng mga administrasyon, no? Former President Duterte. Alam natin, kilala natin si Risa Hontiveros. Ngayon, ang gustong mangyari ni Senator Risa Hontiveros, nais niyang bantayan itong si Pastor Apollo. Pabantayan, okay? Nais pabantayan ni Risa Hontiveros, no? Kung sakaling lalabas ito ng bansa. So meaning to say, no? Dahil imbestigahan itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? Pabantayan niya na hindi ito makalabas ng bansang Pilipinas para maimbestigahan ito sa Senado o kung anumang reklamo na kanyang gagawin dito, no? At least itong si Pastor Apollo Kibuloy nandito lang sa Pilipinas. Okay? Itong nangyari lang ngayon ito, no? Si Hontiveros sumulat sa plano pa lang sumulat sa DOJ, Department of Justice, no? Na maggawa ng Immigration Lookout Bulletin. Ito na yung so trabaho ito sa Department of Justice na bantayan itong si Pastor Apollo Kibuloy na makalabas ng bansa, no? So kapag lalabas siya, haharangin siya ng mga immigration lookout bulletin ng mga tauhan ito. Okay? Sa Senado kahapon, si Hontiveros nananawagan sa napaimbestigahan na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Dahil di umano, no? Gagamit muna tayo ng di umano dahil hindi pa ito kasi itong si Hontiveros may reklamo siya kay Pastor Apollo Kibuloy, gusto niyang paimbestigahan, gagamit muna tayo ng di umano dahil i-prove mo yan. Dapat niya i-prove mo yan
na may kasalanan ba talagang ginawa si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Ito raw ang kasalanan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito raw ay pang-aabuso ng dati niyang mga membro. Oh. Membro ng kanyang religion yan, di ba? Membro ng kanyang what do you call that one? Anong tawag doon sa kanilang ano? Ha? So, di ko na i-mention kung anong type of pang-aabuso. Ito yung kasi kaya nga hindi natin ipinakita ang video dahil gumamit ng mga medyo harsh lang na words doon, ha, sa video. Pang-aabuso. Alam niyo na, ha? Narinig niyo yan sa mga balita kung ano raw ang ginawa ni Pastor Apollo dito sa mga membro. No, di ko na i-mention ito. Okay. At si Hontiveros, naglahad pa siya ng mga ibang mga testimonya ng dating members ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Yan ang nangyari ngayon. Kaya sabi ko, sobra ng gulo ito. Nagsimula ito kay pinatawag si Ka Eric at itong si Loren Badoy. Tapos sabi ng ibang mga eksperto na wag nating idamay ang buong network. Kasi example, yung mga mainstream media like GMA, ABS-CBN, UNTV, News 5, itong SMNI, ang mga anchors dito, no? Sabi pa nga ni Panelo, yung mga anchors ng mga media, may kalayaan sila na magpahayag sa kanilang sariling opinion. Kung magkakamali man sila, kung meron mang mga maling impormasyon na nagawa sila, pwede yung, sabi ni Panelo, yung Kongreso, pwedeng mag-file ka ng formal na reklamo o kasuhan niyo yung news anchor na yan. No? Hindi lang idadamay yung network kasi magkaiba yan. Okay? Hindi ibig sabihin na opinion yan ng news anchor, opinion rin yan ng buong network. Okay? So, kung ang pananaw ng Kongreso ganun, na madadama yung network, mali sila dun. Okay? Mali daw sila dun. Yan ang sabi ni Panelo. Okay? Ngayon naman, kung hindi nila siguro, ito lang, analysis ko lang ito, ha? Baka ganito yung pangyayari. Hindi siguro nila nakitaan ng probable na pwedeng matanggalan ng prangkisa ang SMNI sa sitwasyon ni Ka Eric at ni Loren Badoy, nadamay tuloy itong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Di ko lang alam, ito ay kaso niya sa labas ng bansa, sa Amerika. Pero di ko lang alam, ha, kung tama ba ang ginagawa ni Hontiveros na paimbestigahan sa Senado dahil nananawagan siya. Okay? Kung ito ba ay legal na imbestigahan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito yung aking pananaw dito. Na-obvious na talaga na gusto nilang matanggal ang SMNI. Now, how can you paano mo tatanggalin ang SMNI sa ere, sa mainstream media o sa Facebook? Ang una mong gawin is tanggalan mo ng prangkisa para yung buong network hindi na magfa-function, di ba? So paano mo tanggalan ng prangkisa? So targetin mo talaga yung owner kung nag-violate ba sila, kung mayroong illegal na ginawa si Pastor Apollo Kibuloy, yun ang dapat imbestigahan. Ako patas ako dito, ha. Hindi ko kinakampihan si Kibuloy, hindi ko rin kinakampihan si mas lalong hindi ko kakampihan si Hontiveros dahil alam naman natin, no, oposisyon ito dati ni former President Duterte at hanggang ngayon. So ganito na. Alam natin yung Kongreso
matatawag nating ipinagtanggol nila si Martin Romualdez doon sa sitwasyon ni Ka Eric. 'Di ba? At si Martin Romualdez ay pinsang buo ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So parang ang kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon, ibuong administrasyon. 'Yon ang pananaw namin sa Taong Bayan. Ang kalaban niya ngayon ay ang administrasyon ni Marcos. Ito yung masakit na isipin natin, no? Nung panahon ng kampanya, kung matatandaan natin, ang SMNI todo ang suporta nila kay Presidente Bongbong Marcos at ni VP Sara. Todo ang suporta nila, di ba? Lahat ng mga istasyon, GMA, ABS-CBN, Rappler, kung ano-ano pa dyan, lahat puros mga negative ang sinasabi tungkol sa ating Presidente Bongbong Marcos. Ang SMNI lang yung mga positive things yung mga sinasabi. Kung matatandaan natin, di ba? Pero ngayon, ano na nangyari? Gusto nang imbestigahan si Kibuloy, gusto nang tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Grabe, kawawa ang SMNI. Di ba? Kawawa sila. Sa paningin ko kawawa sila. Pero hindi ko tinotolerate. Kung talagang may kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy, so imbestigahan. Tama yan, imbestigahan. Pero itong si Hontiveros at ang the rest ng mga kongreso, dapat i-prove nila, dapat imbestigahan nila na talagang may nilabag ang pastor bago nila matanggalan ng prangkisa ang SMNI. Okay? Kung talagang, ito yung nagtataka ako, kung itong mga dating members ni Pastor Apollo Kibuloy na may reklamo sa kanya, kung totoo man na inabuso kayo, kung totoo man na may ginawang pang-aabuso si Pastor Apollo Kibuloy sa inyo, okay? Nakikiramay kami. Pero hinahamon rin kayo na mag-file kayo ng formal na reklamo sa korte. 'Di ba? Para hindi ito matatawag na paninira lamang. At least itong si Pastor Apollo Kibuloy makapag-defend siya sa kanyang sarili, makapag-explain. Kung meron mang ebidensya sa mga akusasyon ninyo, ilahad nyo lahat yan. May witness kayo, ilahad nyo lahat yan. Para mabigyan kayo ng hustisya. Kung totoo man na merong naganap na pang-aabuso kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Oh. So tama itong ginawa ni Hontiveros. Sige, imbestigahan nyo lang. Pero in general, itong administrasyon natin ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, nalulungkot lang ang taong bayan dahil ang mga politicians, ang mga government officials, batuhan ng putik na. Reklamo dito, reklamo doon, Makabayan Black, reklamo, Hontiveros, reklamo. Paano na ang taong bayan dito? Paano nyo ma-solve ang problema ng taong bayan na puros na lang laglagan ng kredibilidad? Puro na lang, di ko matatawag na paninira, puro na lang gagawa ng mga hakbang na magigiba yung pangalan ng tao. Ito ba'y tinatawag nating pamumulitika? Siraan dito, siraan doon? Kasi ito talagang administrasyon ni PBBM. I'm so sad. Itong kongreso, nag-investigate dito kay Ka Eric at itong sayang. Di ko lang alam yung ibang mga kongreso kung ano ang kanilang mga ginawang mabuti para sa ating taong bayan. Pero ito kasi yung headlines ngayon Nakikita ng taong bayan na ganito. Puro away ang aming marinig sa balita. Wala nang magandang balita na
Yung kagaya kay former President Duterte dati ba na si nakapaggawa ng mga roads, build. Ito na yung mga dinakip na mga tungkol dito sa mga nabiktima ng ito nagtutulak ng mga droga, mga drug lord, ganun. Puro mga to yung nangyari kay former President Duterte, puro gawa, puro action kaagad. Yung nangyari sa China, puro lang salita ang ating mga puro lang salita ang ating mga leaders. Pero wala namang action ginagawa. Yung action ginawa nila, alam nyo ba kung bakit? Yung ambasador ng China, to the Philippines, ambassador ng China to the Philippines, pinaaalis nila. Sabi ni Panelo, ito ba'y makakatulong? Instead na meron pa tayong kausapin natin na ma-deal natin ng husto, wala na kasi pinaalis ninyo. Diba? So yun ang mga nangyayari ngayon. Yan ang mga nakikita ko sa comment section. Hindi nila nagustuhan ang galaw ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos dahil puro na lang batuhan ng putik. Alam nyo lang kung sino yung nakikita ng taong bayan na nagtatrabaho? Si VP Sara. Whether you like it or not, si VP Sara lang ang nagtatrabaho. Tingnan nyo yung sa social media, yung Facebook page ni VP Sara. Pinakita doon yung kanyang mga trabaho. Okay, I don't wanna be biased, but yun ang nakikita ko. Kaya nga siya ng number 1 ngayon na most trusted government agency, yung Department of Education. Okay, halos hindi ko makita sa mainstream media na binalita yun. si VP Sara lang ang nag-inform doon sa kanyang page na yun ang nangyari. Okta Research. Hindi naman magsisinungaling siguro si VP Sara. Diba? Hindi naman siguro siya maggawa-gawa ng fake news. Okta Research doesn't give fake news. Diba? Hindi yun binabayaran. Okay? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa formal na gagawing investigasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ginawa ni Hontiveros? Paimbestigahan na, bantayan na hindi makalabas. Comment, react, babasahin natin yan ang inyong opinion. Okay? Guys, like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Don Mar TV. Dito lang yan sa ating channel para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless. Inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.